may buntag, new flappers. Okay. Minsan lamang magtipon ng ganito ang mga residente ng Datalbukay. Halos lahat ng pamilya may padalang representante. Nakabot na diri ang katong gikan sa pinakalayo nga purok ug sityo, taas ang kamot. Pinakalayo. Espesyal kasi ang okasyon. Nakakatuwang makita itong pagtitipon ng mga residente. Nakikita mo dito sa grupo may mga lumad, may mga nanay, mga tatay, mga lolo-tola na ngayon lamang makakaranas ng kuryente. Let's go for votation. Who is in favor of Ma'am Manangka? Isa sa layunin ng pagtitipon na ito ang pagbubuo ng council na kabibilangan ng mga mismong residente. I-empower natin sila. Sila po yung nagmo-monitor na sa lahat na po ng nangyayari doon sa mga linya natin, doon sa may mga, kung may filterage ba doon. Sila po yung magko-collect. Kunwari, one representative, siya na po yung bababa ng bayan para magbayad sa kanilang bill. Sa gitna ng lupon, walang imik na nakikinig ang 68 taong gulang na si Lola Carmen, isang katutubong bilaan. Isa siya sa pinakamahirap na residente sa lugar. Dito nakatirik sa gilid ng isang sapa ang munting bahay ni Lola Carmen. Sa kanyang matandang edad, 4 na apo pa rin ang kanyang inaalagaan. Nurag niya sa dagong sakit lang. Paano niyo po sinusuportahan yung mga apo ninyo? Hindi, umago doon igam. Para kumita ng ekstra, tinuruan ni Lola Carmen ang kanyang sarili na gumawa ng banig. Mura lang daw ang benta dito. Swerte na ang maka 500 piso kada buwan. Sa lagay na yon, araw at gabi pa siyang nagtatrabaho. Paano po makakatulong sa inyo ang kuryente? Nagagamo sa pun kahit kurente. Bakit po kahit gabi nagtatrabaho kayo, hindi po ba mahirap magtrabaho pag madilim? Hindi, munong salo siya. Yung bladyo, yung kahabitiri. Mula anong oras kayo nagsisimula, tapos anong oras po kayo natatapos sa pagtatrabaho, sa paggawa ng banig? Nagkukurang lang lo, ngayon magumukat, taman gumanam. Ang pangako ng kuryente sa komunidad na ito, hindi lamang para sa mga batang inaabot pa ang mga pangarap nila sa buhay. Para rin ito sa mga mas nakatatanda na gusto lang makaranas ng konting ginhawa. Dati na raw namigay ng solar lamp sa lugar, pero nasira din ang mga unit at hindi na napakinabangan matapos ang 1 taon. Ang bentahe ng pagkakaroon ng linya ng kuryente, maaasahan ito. Mas tipid din daw ang grid kumpara sa palagiang pagbili ng battery o gaas para sa ilaw. Pero magkaroon man ng kuryente, hindi pa rin garantisado ang pag-angat ng buhay ng mga taga rito. Kahit magtayo ka ng linya ng kuryente, kahit palibre yung house wiring, pero kailangan magbayad dahil si electric cooperative, kailangan na bayaran yung source ng kuryente. Kasi ang electric cooperative, linya lang eh. Distributor lang siya ng kuryente. Ngayon, pag bill, walang pambayad yon, puputulan mo pa rin. So, sayang pa rin yung electrification. So, kailangan i-address yung problemang poverty incidents. So sabay-sabay po dapat yung programa, hindi lamang basta nagtayo ka na ng poste ng kuryente, solve na, magkakaroon na ng development. Tama ka. Kaya kailangan may convergence yung services ng gobyerno.
Hindi lang electrification, dapat siguro social services, economic services. Kahit marami pang pagsubok ang naghihintay sa kanila, masaya pa rin ang lahat sa okasyong ito. Ilang sandali na lamang, matutupad na ang isang simpleng pangarap, ang magkaroon ng kuryente. May gabi sa tanan. Nagpahibalo ka nato na human na ang ato ang linya. Nakunik na ang inyuhang mga kabalayan. Isa, duha, Sa wakas, dumating na ang araw na inabangan ng 50 taon. Nakatayo na ang mga poste, nakalatag ang mga kawad, at naka-install ang mga switch at bumbilya. Konting hintay na lang. Para kay Clyden, hindi lamang liwanag ang handog ng proyekto. Tila binuksan din ito ang kanyang mga mata sa mga posibilidad ng buhay sa labas ng kanyang maliit na mundo. Anong nararamdaman mo? Masaya ako. Bakit ka masaya? Kinaan na may kuryente, dili may mahadlok maglakaw-lakaw. Sa gabi, yung madto sa mga silingan. O magpalit sa tindahan, dili na may mahadlok. Na may kuryente. Ano yung mga bagay na inaabangan mo? Excited ka ngayon na magkakaroon na kayo ng kuryente? TV. TV? Bakit TV? Anong gusto mong mapanood? Gusto na ko nga makakita ko sa mga nahitabo sa ubang lugar. Para naman kay Lola Carmen, katuparan lamang ito ng isang simpleng pangarap, ang lalong mapaghusayan ang pangangalaga sa kanyang mga apo. Excited na po ba kayo? Lahaw ko. Ano po ang plano niyong gawin pag binuksan nila dito yung ilaw? Manamlawa, naman namigam. Mayong gabi sa tanang residente sa Purok, Yambilis, Datal, Bukay, Jan, Sarangani Province. Ay balo sa tanan na ang linya sa kuryente na umana connect sa iyong balay. Ay, may kay sa dugay nga panahon, sa tagal nga panahon nga ngayon pala kami na makasuga. Dagang salamat, umayong gabi ka natong tanan. Salamat sa inyo. Ay, problema. Ang kalipay na mo, kalipay. Anak na natay suga, mga anak. Sana natay suga. Ikaw na lang, Clyden. Ikaw ang mag-study, hinay-hinay lang. Ikaw. Yapta, isa. Excited na ka, dali, dong. Dali ka, dong. Tanawan mo, okay. Tanawa. Sige, duha mo, pwede. Ikaw, Clyden, ikaw. 1, 2, okay, 3. Ikaw, Clyden. Oh, tanaw sa diha. Oh, dong, malipay ka. Sige, Nay. Ikaw, Nay. Oh, tanaw rin sa sugat, Nay. Oh, ha? Pebrero 18, 2019, alas 8 ng gabi. May kuryente na sa Datal, Bukay. Magandang gabi. Mula rito sa Sarangani, ako si Ato Maraulio at ito ang Eyewitness. Tayo na sa liwanag ng buhay. Iwanan na ang kahapon, may
ay bakas nakadiliman. Buksan ng puso't isipan, damhin ang halaga ng buhay. Pakikitungo sa ating kapwa, gawin nating makulay. Humakbang na sa tamang daan, panibagong landas ay tatahaki.